naman ng ating kapatid na walang iba kung hindi si Sister Doc Lina Malasigan Laguras. Magandang umaga po. Masayang buhay po. So, salamat po uli at ako yung naging bahagi po uli nitong ating morning devotion. So, ngayon po ang atin pong pagninilayan na bahagi sa Biblia ay ang John chapter 1 verse 5. Po, sabi po dito, He said to him, "Most certainly, I tell you, all hereafter, you will see heaven open and the angels of God ascending and descending on the Son of Man." Po. So may kaugnayan po ang ating pagninilayan, ang ating pong pagbabahagi sa John chapter 1 verse 5. So ang akin pong tanong, kayo po ba'y naniniwala sa angel, sa anghel? Na po. So nakakita na rin po ba kayo ng anghel? Kasi yun pong imahe ng anghel sa atin ay isang napakaganda, perpektong mukha at katawan na may pakpak. Ano po? Pero sa puntong pong ito ay pag-aaralan po natin kung ano po ba ang anghel at saka ano po ang kanyang trabaho at ano po ang kanyang mga ginagawa sa mundong ito. Ano po? So kung mapapansin niyo po sa social media, ano, ay naglagana po yung mga video po ng mga di umano ay mga UFO. Po, hindi po natin alam kung yun po ay fabricated o hindi. Ang iba naman po ay nagsasabing ito yung mga alien. So iba-iba pong itsura, merong wala talagang buhok, mata lamang, ano, nakaka-amaze po yung kanilang mga imahe kung yun po talaga ay totoo. Subalit sa ilang kuha po ng camera, lalo na po dun sa nangyari sa Los Angeles, ano ho, nakuhanan ng camera yung pagbagsak po ng apoy mula sa langit, ano po. Ito po ay nakita din yung isang bagay na umiikot na parang apoy, parang wheel o yung gulong na pinaniniwalaan din po na galing sa langit na siyempre naman po na doon sa bayan sa Los Angeles, California ay bumagsak po yung bolang apoy. Ito po ay hindi man kumpirmado at saka hindi talagang malapitang nakuhanan ng camera. Pero marami po ang naniniwala na ito'y mula sa langit. At yun pong umiikot na bagay na parang wheel o gulong ay pinaniniwalaan po ng nakararami na ito po ay anghel. Ano naman po ang ibig sabihin ba ng salitang anghel? Batay po sa Oxford Dictionary, an angel is a spiritual being believed to act as an attendant, agent, or messenger of God. Ay, by the way po, ako po ba naririnig po ninyo? Naririnig po ba ninyo ako? Malinaw po ba? Hello po. Ayun. Hello po. Malinaw. Malinaw naman po. Nagmamute lang kami dahil para maalis yung mga sound na hindi magaganda. Apa. So base nga po dito sa Oxford Dictionary, an angel is a spiritual being believed to act as an attendant, agent, or messenger of God. Malinaw naman po na sinasabi dito, isang mensahero po ang anghel. Ayon naman po sa Christian Science Journal, ang tungkulin po ng mga anghel ay ito. Nag-guide po siya, protector. Siya po yung nagpa-proclaim o nagsasabi, nagme-mensahe. Siya po din ay nagmi-ministering care or nag-iingat, gumagabay, nag-iingat. Assurance of divine presence, nandun po ang presensya ng Panginoon. Comfort at saka encouragement at saka po enlightenment. Ito po yung elements of job description po ng angel. Ngayon, kung babasahin naman po natin yung Ezekiel chapter 1 verse 15 to 22, binabanggit po doon ang salitang ophanim. Ito pong ophanim na ito ay tumutukoy po sa isang uri ng anghel na katulad po ng isang wheel o gulong
na nakatayo po sa tabi ng 4 na living creature malapit po sa trono ng Diyos. Isa po siyang bantay. So ang opening po ay isang gulong, parang gulong na maraming mata, na sa pagpapaliwanag po ni Propeta Ezekiel ay sinabi na ang anghel na ito po ay a wheel within a wheel. Ibig sabihin, umiikot siya na may marami siyang mata na nakikita niya ang lahat. Sa sentro po ay may mata. Tinatawag ito sa salita pong Hebrew na galgalim. Ibig sabihin po nito ay nakikita niya yung lahat. No po. Sumisimbolo po ito bilang isang attendants or guardians of the divine chariot throne of God. So kahit po sa nandun yung pong amang Diyos, nandun po yung galgalim o yung theophany. The inspiring display po of God's presence and sovereignty, symbolizing His transcendence and omnipresence. Kaya po siya kumikilos, ibig sabihin lahat po ng lugar alam niya, kita niya. No po? At yun po yung isang katangian ng Diyos, omnipresent. Kahit saang lugar, nandun siya. Ang omnipresent po, dahil nakikita niya yung lahat, na dahil marami siyang mata, at malinaw po na talagang isa po siyang guardian, isang anghel na kasama ng Diyos, nilikha ng Diyos, at mensahero po ng Diyos. Ito'y pinatotohanan po sa bahagi ng Matthew chapter 25 verse 31 na sinasabi po doon, "But when the Son of Man comes in His glory, and all the holy angels with Him, then He will sit on the throne of His glory." So, kasama po lagi ng Diyos ang anghel. Hindi lang po si Ophanim doon sa tabi ng God Almighty, kasama din po siya ng ating tagapagligtas na si Jesus. Kung atin pong babasahin ang kwento rin naman po ni Lot sa Biblia, doon po pinapakita din po na ano po yung isa pang function maliban sa kasama ng Diyos Ama, ng Panginoong Hesus. Kita din po doon na ang mga anghel po na katulad po ni Ophanim ay mensahero ho. Kasi gawa ng ito po ay nagpakita doon sa bayan ni Lot nung kinakausap na po si Lot, nagugunawin na ang Sodom at Gomorrah. Kung natatandaan po ninyo, apoy din po. Katulad po sa Los Angeles, apoy din po yung ginawa sa Sodom at Gomorrah. Ngayon, ito po, ang anghel po ay nagpunta doon na yun nga pong mga hindi mananampalatay. Gusto pa nga po itong gahasain. Ano po, ito pong, kung sa ating term ngayon, mga bakla po yan. Sila po ay gustong kinakatok nila yung pintuan ng bahay ni Lot kasi gusto nilang sipingan itong mga taong ito, itong mga anghel na ito dahil gustong-gusto nila na makuha yung pong mga anghel. Pero hindi po yun pinahintulutan ng Diyos kasi nga po mensahero po yung ipinadala niya, mga anghel na nagmensahe kay Lot na umalis na kayo dito kasi magkakaroon nga po ng paggunaw do sa lugar ng Sodom at Gomorrah. So ibig sabihin po doon, ang function po ng angel ay talagang messenger. Naghatid po siya ng sinabi ng Panginoon. Then doon naman po sa kwento ni pagsilang po ni Jesus, anghel din naman po, si Angel Gabriel po naman yung pumunta para sabihin, nag-message na, "O Maria, ikaw ay magdadalang tao at ang dadalhin mo sa sinapupunan mo ay banal." So sa aklat naman din po ng Revelation, sinasabi din po doon, at ito po ay talagang hukbo ng mga anghel naman, kasama po si Ophanim, na siyang